Aton i-plastar aton kaugalingon kag sa makausap pa aton pakpakan ng buhay nga Dios. Hallelujah. Magatindog tatanan kag dayon magapangamuyo ta sa as continue sa aton pagtuon parte sa Luke chapter 12 verse 35 hangtod sa verse 41. Salamat sa buhay nga Dios bisan pa man sa aton mga bisita. Salamat kay Ari ang anak ni Brother Tony. Palapakan naton ang Dios. Kag salamat pod bisan pa man sa mga utod naton nga naglantaw sa aton live stream, labi na sa aton mga bisita dito sa Sipalay kag sa Hinubaan nga bag-o lang naghalin diri, kag sa iban pa naton nga mga utod nga nagalantaw sa aton live stream, labi nang adto sa gawas. Sila si Louie, sila si Millie, si Ariel, bisan pa man si Clark. Salamat sa buhi nga Dios. Magaampo tatanan diha sa Ginoo. O Dios nga gamhanan sa makausapa, nagapaubos kami sa amon kaugalingon as we continue, O Lord, sa paminaw sa imo mga mensahe. Ang imo pulong, O Dios, amo ang pagkaon sa amon kalag kag espiritu. Hindi mabuhi ang tao sa panlamang, kundili ang iya source sa kabuhi halin sa espiritual. Gani Ginoo, tuguti O Dios nga sa amon pagpamati. Amon O Dios, hallelujah, makaon ang imo Ginoo Dios pulong agod nga magahatag og kabaskog preservation sa amon kabuhi. Salamat Lord nga sa tibok simana imo kami gipakaon. Salamat sa tibok simana nga luyo sa init imo kami gi-preserve Ginoo Lord. Salamat Ginoo sa tibok simana bisan Ginoo Lord luyo sa kasako sa trabaho pero imo kami gihatagan og extra nga strength O Lord agud kami makapadayon sa pagsimba. Salamat sa tibok simana tungod ikaw ang Dios ang nagasupply sa amon mga panginahanglan. Kaglabaw sa tanan, salamat Lord sa extension naman sa kabuhi Ginoo. Amon pirmi ginadumdum nga precious ang kabuhi O Lord. Kag bisan pa man sa pag-extend nimo sa amon tungod kay ang kabuhi namon agi lang sa sini nga kalibutan. Busa salamat, dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Sa magapadayon ta sa pagbasa sa aton teksto sa Luke chapter 12 verse 35 to 40 as talking about a dedicated servant of Christ. Ang Lucas kapitulo 12 sa 35 nagaingon, pag-andam kamo sa bisag unsay mudangat. Paksig hugot ang inyong mga bisti ug dagkuti ang inyong mga suga. Sama sa mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal, sa dihang moabot og manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Pulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon, nga nagatukaw og nagandam, sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron niya sila sa kananan og silbihan. Og bulahan sila, kung makaplagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabi kaadlaw na. Verse 39, ug timan-i kini kung nahibalo pa ang tagbalay kanus-a moabot ang kawatan dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Usa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabota. As we continue within this topic as dedicated servant of Christ, right now, lantawon naton ang unod kag ang kamatuoran sa sini nga passage. Almost 2 Sundays ang part sa aton introduction, but right now, lantawon naton ang pinakanindot nga gistate start sa verse 35 hangtod sa verse 40. Ingon pa diri sa verse 35. Si Kristo Jesus naghatag sa aton sing usa ka gitawag warning. Kay nga
ang statement niya sa verse 35, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat. So Jesus Christ give us such warning for a surprise circumstances. Kita tanan mo ingon surprise. Kag amon ni ang mga butang nga bagay naton pamalandungan. Amen. Ang Kristohanon, grabe gyud ka bugana sa mga pagpahimangno. Ang Kristohanon, grabe ka bugana sa paghatag og parimahin sa iya. Nga hindi gyud kinahanglan nga magkumpiyansa siya sa kinabuhi. Ang Kristohanon, bugana siya sa mga mensahe nga gikan sa Dios. Kaglabaw sa tanan. Kristohanon, dili na siya ignorante sa mga butang nga mudangat sa iya. It is because ang Dios naton waay nagkulang sa aton. Palangga ta niya. Gihatagan ta niya og pinakalawom nga pagtagad tungod kay ang Dios naton bisan mismo sa aton kabuhi naghatag siya og usa ka matakom nindot nga warning para sa aton for a surprise circumstances. As being a servant of God, tandaan naton ang pag-alagad sa Dios. There is what many surprises. Labi na sa mga pag-uha naton nga mga kaigsuunan, kung nag-start ka pa lang sa pag-alagad sa Diyos, mga surprises sometimes ang testing sa kabuhi. Usahay, testingan sa Diyos ang aton pag-alagad. That is surprise circumstances. May mga cases sa kabuhi nga wala nimo gi-ekspektar nga maglambot sa imo panimalay, either sa imo kabataan o either mismo sa imo nga asawa kag sa imo nga bana. Pero si Kristo Jesus, daanan niya, ihatagan og pinakatahom nga warning ang usa ka Kristohanon. Amo na nga ang statement niya, pangandam, bisag unsay mudangat. It is because si Prophet Jeremiah mismo, nag-state sa Kapitulo 10, versikulo 23, this is a very familiar verse para sa aton, kag-related kini sa gistate ni Kristo Jesus dito sa verse 35 sa Luke chapter 12. Ginoo, nasayod ako nga walay tao nga makapaniguro sa iyang kaugmaon o makabuot sa mga butang nga mudangat sa iyang kinabuhi. Amen. So si Kristo Jesus, siya do kanindot ang iya pahimangno sa aton. Nga sa sining aton kabuhi, dili kita angayan nga magkumpiyansa. Amen. Kita angayan nga magluag sa pag-alagad sa Diyos. Amo nang ang opening nga praises niya sa verse 35. Paksig hugot kag dayon dagkuti ang inyong mga suga. Meaning, sa pag-alagad sa Diyos, kinanglan hugton nimo ang imong bakos. Amen. Because there's so many surprises in life nga hindi naton matagna sa sini nga kalibutan. Kay kung lantaw naton ang verse 40, this statement of Christ sa Luke sa chapter 12, sa text naton, biusa kamo usab, kinahanglan mangandam, kay ang anak sa taong moabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Abi mo lang sa pagkatinuod, ini nga gitawag statement ni Christ, pangandam kamo sa bisag unsay mudangat kaninyo. This is talking about as refer sa kamatayon nato. Hindi lang kay sa mga surprise nga mga testing sa kabuhi, mga unexpected nga mga hitabo within sa aton pangabuhi, sa sini nga kalibutan, usahay wala naton damha, kaayo sa imong trabaho, kalit lang nga nagmasakit ka, kagdayon, kalit lang nga way ka na nakatrabaho. Diba? Because there are so many surprises in life. Hindi naton matagna. Amo ganin nga hindi naton mapaniguro ang aton pagkabuhi sa sini nga kalibutan.
Kaya nga man, ining statement ni Kristo Jesus within sa opening verse niya sa chapter 12 verse 35, it refers to our death. Amen. Nagisgot ni sa aton kamatayon. Sabi mo lang, ang mga testimonies gaina nga ako nabatian, kiunahan ni Brother Geoffrey. Amen. Labi na sa ilan ni Rina, kagdamo pa. Sabi mo lang, tandaan naton, ini nga mga butang, this is a reality. Mga surprises ni sa kabuhi mo. Tuda. Mga surprises ni sa kabuhi. Amo gani nga kunlang taon na ton, ang verse 35, ang pag-state dito ni Kristo Jesus na paksig hugot kagdayon dagkuti ang inyong mga suga. Kunlang taon na ton, sa sining nga passage, shadow kalawom ang gusto nga ipaabot sa aton ni Christ. Amen. It is because ang Deuteronomy sa chapter 29 sa verse 29 sa New King James versions, the secret things belongs to the Lord, but those things which are revealed belong to us and to our children forever. Tandaan naton, ang kabubuton sa Dios, the will of God has a twofold. May duwa ka klase ang kabubuton sa Dios. The first thing is talking about the revealed will of God. And what is a revealed will of God? Ang iya kabubuton nga gipadayag niya sa aton. The revealed will of God, of course, this is ang plano niya, parte sa kaluwasan sa tao, kag mostly ang word of truth nga mao ang pulong sa Dios nga aton gitun-an. Nga may mga gipadayag ang Dios sa aton nga bagay naton tumanon. Let's say karon ang aton gihisgutan, this is the revealed will of God. Amen. Amo ang pagtuon sa kabubuton sang Dios, parte sa kabuhi naton. Kag walay iban ang plano niya, ang kagustuhan niya nga iya gipaabot sa aton. But you know, the second will of God is talking about the secret will of God. And what is the secret will of God? Sabi mo lang, ang tinago nga kabubuton sa Dios nga wala niya gipadayag ang kamatayon naton. Amen. This is the secret will of God. Waay tagi sugiran. Amo gani na nga ang verse 40 parehas sa aton. Siguro sa isa naton kalibo kahuna-huna. Isan sa inyo, sino sa inyo ang nakahuna-una nga mamatay ka mo? Di ba wala? Wala oy. Hindi ka gikadumdum. Kag di ka kahuna-una. Hindi blablas, kahuna-una kang mamatay ka na blas. Wala oy. Kadamo sa aton huna-huna, pero oy ta kahuna-una sini. Amo ning gistate sa verse 40, sa mga buta nga wala naton paabuta. Oh, oy naton ni gipaabot. Kay damo pataplano. O si Blas Gadan, gusto pa ni siya nga mangita babae. Mga plano nga wala naton damha. Amen? This is the secret will of God. Amo ning isa ka butang nga way gid gisugid sa aton. Amen. The revealed will of God is talking about sa plano niya, sa redemption niya, unsa ang buhaton naton agud kita nga maluwas, amo na nga iya gipadala ang iyang bugtong nga anak kag iya gipadayag ang kaluwasan naton kay nga agud nga ma-arrange ang kabuhi naton. But you know, sad to say, and this is the truth from the Word of God. Ang truth nga wala gipadayag sa Dios ang kamatayon. This is the secret will of God. Ang Dios lang ang nakahibalo sini. Amo na gani nga si Kristo Jesus nagsulti, paksig hugot, tagkuti inyong suga, kay nga, way ka kahibalo. Way ka kahibalo. Unsay mudangat sa imo.
Amo bitaw na nga si Kristo Jesus mismo nagsulti, ampo kamo sa Dios nga panahon sa pagbalik sa anak sa tao, hindi kamo maabtan sa panahon sa tigtugnaw. Ano ang metaphor nga gigamit diri ni Kristo Jesus? Inang sa panahon nga nagkaluya kas pag-alagad. Inang sa panahon nga nag-amamaong ang imong suga. Pangandam gyud. Amo na nga si Kristo Jesus nagambal, pangandam bisag unsay mudangat. Sabi mo lang, akon usahay na talupangdan, insakto tong hambal gina ni Romeo. Sabi mo lang, ini mo silang kasus, grabe ka pigado, ini mag-alagad ka daw, nakakwan ka na. Sabi mo lang, yan as panulay. Ang pag-alagad sa Dios, amo ni ang usa ka agianan. Tungod kay, way ta kahibalo sa atong kamatayon. Kuha ninyo, amo ning usa ka agianan. Amo na nga kita, aton iungot ang aton balatyagon sa kinawala, sa problema karon. Dira naton iplastar ang aton kaugalingon sa mga buta nga agi lang. Huwag ni mo gidumdum nga ikaw muagi ka lang. Yan. So no, pangandam, it is talking about a surprise circumstances. Pabito na nga baliko naton ang aton utod sa Kades. Bisan ako, dili ko katuo. Kag ako na-relate ko ang akon gitunan sa kabuhi ni Son Vincent. Di yun takatagna. Di yun naton matagnaan. So meaning, ano man ang himuon naton? Mukumpiyansa ta? Ano man ang himuon naton? Mangin garboso ta? Ano man ang himuon naton? Magpabili ta nga gahi? Una nga si Kristo Jesus palaga kita niya. Ihatagan ta niya mga butang which is kon sa motor pa mga precautions nga bagay na himuon mintras wala pa na naglambot. Amen. Abi mo lang may isa ka author nga akon nabasahan. Nangamuyo na siya parte sa iya kamatayon. Kaya abi mo lang siling pa niya 1,000,000 nga Kristohanon hindi kakabati nga nangamuyo siya parte sa iya kamatayon. Singa na'y matupad kung nangamuyo siya parte siya kamatayon. Singa na. Way. Sa 1,000,000 nga Kristohanon, way Kristohanon nga nangamuyo parte sa iya kamatayon. Way. Ang aton pangamuyo parte mirmi sa kayuhan. Pero way siya nangamuyo parte sa iya kamatayon. Pero ini nga author nga ako nabasahan. Abi mo lang, 3 kabutang ang iya prayer. Una, ang iya hangyo sa Dios. Atong panahon sa gitawag sa pandemic, siling siya, Ginoo, hindi ko pagtuuna nga mamatay ko panahon sa virus. Kay siling pa niya, hindi magamit ang akong patay nga lawas. Ikaduwa nga prayer niya, Ginoo, ilikay ko sa kamatayon, paagi sa lunod sa dagat. Nga kun mamising ko, hindi mahaya ang akong lawas, kag hindi mapasidunggan ang imong ngalan. Ikatatlo nga prayer niya, Ginoo gabay pa, inigsakay na kon sa eroplano, hindi mo buto ang eroplano, hindi makita ang akong lawas. Ginoo, dawat na kon anong nga klase sa kamatayon, basta ang akon lang pangamuyo nga ang akong lawas ara. Agod nga mapasidunggan ang imong ngalan. Lantawam lang to ang mga namatay panahon sa pandemic, kaagahon gilubong na. Katong mga naigo sa virus, laliman ka, ultimo imo asawa, dili ka kita sa imo. Ultimo ang imo mga bata, hindi ka kita sa imo. Laliman ka sina nga kamatayon. Amo na nga, mo lang, adto nga author na kasilinggi ko, grabe ka wise nga kawanon. Nga, way naglambot sa iya, pero nangamuyo na siya sa sini nga gitawag, klase sa kamatayon. Para sa iya, importante nga ang lawas niya ara. Kuha ninyo? Lapakan na ito natin. Muna nga, siling padre sa James chapter 4 verse 13 to 14. Ani ay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon,
karon o ugma muadto kami sa syudad ug magpabilin digtog usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Wala ka mo masayod unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Amen. Amo ni ang gistate ni Christ. It is a surprise circumstances. Not only as part sa testing sa mga pag-alagad naton kay nga siling pa sa kasulatan ang tanan nga uyugon pagauyugon gayud og ang dili mauyog maulang ang mahabilin. But the second things, this is considered also as a surprise circumstances panahon sa kamatayon. Amo na nga ako para sa mga ara sa Dios. Nami magyud ining mamatay ka nga nag-agi kas balatian. Amen. Kaya maka masitol nimo ang imo kabuhi sa Dios. Amen. Pero ining way sa Ginoo nga namatay sa kalit, unay pinakakuya. Amen. Pero, tandaan na to na, muna nga nakasiling ko, sometimes ang balatian, it is blessing. Kita tanong mo siling blessing. Kaya nga man, sabi mo lang, inibang may gibatsyag ka na sa lawas, makabantay ka na sa imo lihok. Hindi ka na magpagara-gara. Kay bantay gani ni mo nga daw lain na, mulingkod ka man dahil. Pero lantawan ni ang mga maing lawas. Kag amo na nga kaliton ka lang. Amen? So, hindi ta kahibalo. This is a surprise circumstances. Si Kristo Jesus, mabito na nagambal siya sa Matthew 16. Siling pa niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Sabi mo lang, ang kabuhi na ton, baliko na to na, ang tanan sa aton mga adlaw, binulan, kag tuig, didto sa langit, daanan ni itapos sa Diyos. Meaning, pastor na ni. May death certificate ka na sa langit. Singa na imutupad, may death certificate ka na sa langit. Giplastar na ni siya sa Diyos mo. Amen. Giplastar na ni siya. Meaning, inablang hambal dito ni David sa Psalms 139 in verse 16. Hindi lang kay sa Job chapter 14 sa verse 5. Ang verse 16 po sa Psalms 139, nakita mo na ako, bisan pa, wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon, alang ka na ko, nasulat na sa imong basahon, bisan sa wala pa kini magsugod. So nagpasabot, wala ka pa matao sa kalibutan, dito sa Diyos, may death certificate ka na. Nakuha ninyo? Meaning, dito sa Diyos, ang imo tapos na plastar na. Amo na nga di kita magkumpiyansa kay secret will belongs to God. But the revealed will belongs to man. Plastar na ni nga daan sa Ginoo. Amen. Amo bitaw na nga si Moises nagambal, Lord, pangguha kami sa kamubo sa amon mga adlaw, aron nga mahimo kami nga maalamon. Kaya nga, tapos na ni sa Diyos. Amen. Kag amo ng mga butang nga bagay na ton pangandaman sa sini nga kalibutan. Kaya abi mo lang, we are talking about as dedicated servant of God. Ang pangandam nga gihatag sa ato ni Christ, subong sini, base balakon, maabtan ka sa kamatayon, nga wala nimo nahimo ang mga butang nga gipahimo sa imong agalon, amo ni ang passage sa sining all context. Amen? Amo ni nga passage, kaya nga, ini siya nga statement, nag-refer ni sa aton as being a servant of Christ.
Amo na nga si Kristo Jesus naghatag siya og warning sa aton kay basi maabtan ka nga way nimo nahimo ang mga butang nga gipahimo sa imong agalon. Maabtan ka sa kamatayon nga wala nimo na fulfilled ang assignment nga gihatag niya sa aton. Lanto obla sa sini nga passage. Bulahan kadto nga sulugon kun makaplagan, meaning madala man nato ni sa truth sa tun-an naton sa poems. Ang Biblia nagambal mangin blessed ang usa ka Kristohanon nga naabtan sa Dios sa pag-alagad. Amen. Bulahan siya nga way siya nagbiya sa iya posisyon. Lantaw wala pag-abot sa agalon, pagtuktok, ara sila, nag-abri sila dayon kay ara sila. Kung diin sila sa paghalin silang agalon, naabtan yapon sila nga dira sila. Amo po ning kabuhi naton nga Kristohanon. Amen. Inang maabtan ka nga ara ka sa posisyon sa pag-alagad. Inang naabtan ka nga ara ka sa posisyon nga nagakalayo ka sa pag-alagad. Kag-amo ni ang whole context sa teksto naton sa Luke sa chapter 12 verse 35 to 40. Amo na nga syado kadifes ang warning ni Kristo Jesus kay basi kun maabtan ka nga pag-abot sa agalon waay ka sa imo posisyon. Amen. Amo ning state niya. Amo na nga ini nga passage sa verse 35 kun lantawon naton ang aton nga gitun-an silang padiriya, ang praises nga gigamit niya, let's lowen be girded and your lights burning. Silang padiri sa verse 35. Yes, of course, this talk about the emblem of preparations and readiness. Like say, for example lang, singgana ang imo tupad, preparado ka na ba sa kamatayon? Gipreparahan ta ni, amo ni ginang hambal ni Brad Jupre. Preparado ta, pero hindi pa ta ready. Nasabtan ninyo? Amo po tong testimony gina ni Rina, preparado ka, pero hindi ka pa ready. Managina si Brad Jeffrey, pag-testimony niya, as being a Christian, lantawa, prepared siya, mugani na ngalaga siya, pero ano nga niya, makakita punta ko sa akong mga apo. Nga makapamana pa ang iya babae, makapangasawa pa ang iyang lalaki. Yes, we prepared but we are not ready. Amen? Amo ning punto diri, this is what an emblem of preparations and readiness. Bisa nung ready diri sa inyo na. Wala oy, pero nagpreparar ka mo. Nakuha ninyo? Nagpreparar ka mo. Kaya ang inyo karon gipreparar, number one nga factor nga nagpreparar ka mo, nahadlo ka mo nga maimperno. Pero kung kuhaon ka mo karon sa Dios, musiling ka mo, Lord, pwede, unya na lang. Amen? Siling ka, patay kung patay. Diba? Oh. Pero kung may kadumog, Lord, ayaw lang sa. Amo ng kabuhi na ton. So Jesus Christ, this is both preparations and readiness. Amen? Nga inabang pagpanuktok sa Ginoo, imo dayon giabrihan, meaning it is the passage nga willing ka na, nga kuhaon ka niya, kay giabrihan man nimo. Amen? Yes, preparado ta. Amen? Sa aton gitun-an, sa family prayer group, sino diri sa inyo ang wapay kasiguruhan sa kaluwasan? Ibayaw inyong kamot. May ara pa? Preparado na. Pero sinong ready? Wala.
Di ka na mo to ready ka na? Kay kung siling ka ready, ipadunggab ta kadayon. Wala pa. Amo ning gistit diri ni Christ. It is what an emblem of preparations and readiness. Gaina ang mga testimonies, gaina na mati lang ko nagkasiling ko related yun sa wali karon. Oh, yes, puro nagsiling ang kabuboton lang sa Dios ang matuman, di kita kabot pero hangyo lang ta Lord, hindi lang. Oros mo'y hangyo. Lord, bisan gamay lang nga kaluoy, ayaw sa. Amen. Ikaw, Gor, ready ka na, Gor? Listen, oy. Sige lang tahambal, preparado naman ko, pero ang question gani, kung ready ka na. Unang question niya. Diba? Dudong rab ko na nagsiling, kadamo pa sang activities. Diba? Si Christ, grabe ang iya pagpa-reminds aton. Kaya nga man, within this to sa the parables of the 10 virgins, kapila naman yun nato ni Giwali. But the truth, yes, inexhaustible, why pagkaubos. Makasiling ka, ano yun ang related sa suga? Hindi ni literal nga suga. Nga ang way suga, why magyud gipasulod? Ulan taon nimo pareha sila nagulat. Pareha sila nakatulog. Pareha sila may gibitbit. Pero ang essence dito, ang 5 lang nga way nakadala sa lana, ano gyud ang related sa sining suga kag sa kabuhi sa gitawag nubyo o pamanhunon? Kay baliko naton ang kultura sang Jewish during the time, labi na sa ancient days, ang kasagaran sa wedding nila himuon gabii. Amo tong panahon ni Jacob, ang ilang nga wedding gihimo gabii, amo ganito nga paghumana sa gitawag celebration, gihatag dito ang anak ni Laban, pero ang problema kay hindi ang babae nga iyang nahigugmaan, si Leah nga maong kamagulangan. Amo to nga pagkaaga diraan na nadiskubrihan ni Jacob tungod dili si Raquel ang iya gihanimon. Gabii mo. Ikadua, si Samson. Amo ni ang mga instant karon, pero karon kamo ay kamo pagpakasal sa gabi kay buisit na sa mga bisita. Nga gipakon ninyo gabi ilabi na kaagahon, kaya nga gusto nimo nga gamay lang, painit lang ang preparasyon. Tumang gabi ini, kag diri sa the parables of the 10 virgins. Nga it is because may relationship ang suka. It refers ni sa aton spiritual nga pagkabuhi. Amen. Kay may mga Kristohanon masugot siya kag sa dili. Singa na imo katupad, nag-amamawong na ba ang imong suga? Speak about spiritual life. Espirituhano ni nga kabuhi. Hindi ni kay literal nga suga. It refers to your spiritual life. May mga ari sa aton nga ang espirituhanon nga kabuhi nag-amamawong na. Way na ang kainit nga parehas ang una sa pag-alagad niya sa Dios. Gihimo na lang niya ni as a part sa iya nga gitawag pagkakristohanon, pero waay na sing kalayo nga nagamotivate sa iya. Nag-amamawong na ang iyang spiritual life. Ang pagtuo niya, nagkaawop na nga nagkaawop. Lantawabla ang usa ka Kristohanon nga may kainit sa pag-alagad. Lantawan ninyo, bisan ako, imo ma-discern ang Kristohanon nga ara sa kainit sa pag-alagad.
waay na sang butang nga may ginabalibaran. Kung parte sa Dios ang parte sa Dios ang hisgutan para sa iya, amuni ang iya pinaka-priority nga may kalayo sa sulod niya. Pero kung nag-amamawong na ang iyang spiritual, labanan na siya sa pahuway, labanan na siya magsiling, kamo lang kay gikapoy ko. Kamo lang, sunod na lang ko. Labanan na sa rason, labanan na sa pahuway, labanan na sa gitawag masiling naton, paghunahuna sa kalibutanon nga hunahuna. Pero ang Kristohanon nga nagakalayo ang espirituhanon nga kabuhi, makita nimo nga walay rason diha sa iya. Nga gigrab niya ang oportunidad. Even in the ancient days sa dispensations of law, duwa ka butang ang bagay pasigahon. Una, ang halaran sa Dios. Kinanglan pirmi kini pasigahon, kay kun ang halaran sa Ginoo nga way siga, ang mga tribo sa Israel indi pud sila namian pagdala sa ila gito halad as ceremonial laws nila. Ikaduha nga bagay nga magsiga ang lamparahan, kinanglan magsiga kini adlaw gabii hangtod sa kahangturan. Meaning, ini nga statement sa Old Testament, this is a type and shadows sa aton karon nga panahon, nga ang kabuhi nga panon, hindi ni kay literal nga suga, kundili ang spiritual life niya, kinahanglan, pasigaho niya. Amo na nga, hindi tabagay magkaluya. Labi na kay, way takahibalo sa aton kabuhi. Ano man ang solusyon sini? Imo na lang paanduruyan ang imong kaluya? No, you must be strived. Pasigaha ang imong espirituhanon nga kabuhi. Tandaan naton ang kaluwasan individual ba yan? Sige na imo tupad, iya-iyahay ta kaluwasan. Hindi kagid magsiling nga ang imo asawa makabulig sa imo sa kaluwasan. Hindi kagid magsiling ang imong bana makatabang sa imo sa kaluwasan. Makapangamuyo na siya sa imo, pero dira lang kutob. Dira lang kutob. Makahangyo na siya sa Dios, pero dira lang kutob. But in terms sa kaluwasan, waay na siya sang may mahimo. Amo gani na nga ang mag-asawa, kinanglan magkalayo sila nga duha. Hindi siya bagay nga magsalig. Kinahanglan pasigaho niya ang iya nga gitawag espirituhanon nga kabuhi. Hindi niya pagtugutan nga mag-amamahong kini hangtod nga mawad-an na siya sang gitawag kainiton diha sa pag-alagad sa Dios. Amon ning gistate diri ni Kristo Jesus. Lantawalan niyo si Abraham. Sa gihalad niya dito si Isaac dito sa bukid sa Moria, ang duwa ka kamot ni Abraham, puros tanan may gigunitan. Ang iya nga gitawag tuo, ara ang kutsilyo, ang iya nga wala, ara ang gitawag siga sa kalayo. Nagpasabot nga ang kabuhi nga Kristohanon, nga nagmainiton sa pag-alagad, ang kamot niya may bit-bit kanunay, nga ang iya pagtuo kag pag-alagad sa Dios, pirmi niya ginap. Hindi ta magkumpiyansa igsoon ko. Sabi mo lang, isa lang kabutang pirmi ang ngayon sa Kristohanon, panahon kung kuhaon na sa Dios mo silang sa Ginoo, mahimo extension ko. Why sa iban nga may gihangyo extension gyud. Amen. Ayaw ko ninyo pag-ingna nga bakakon si pastor, ang kalabanan naton nga hangyo sa Dios extension, kaluoy kag favor. Pero ang extension nga gihatag sa aton sa Dios, kamusta man, giano naton paggamit? Ang extension ba nga gihatag sa aton sa Dios, gipakalayo ba naton? Amo ning problema sa aton. Sige lang tahangyo sa Dios, sige lang ta pangabay sa Ginoo, maluoy ka Ginoo, pabori kami Ginoo, extension ni kami Ginoo. But giano naton ang extension nga gihatag sa Dios? Giano? Nagani kita ng mga tao, sometimes dali kita makalimot sa aton nagligad.
ang pasbala naton kung giano ta sa Dios. Giano ta pag sa mga balatian nga amo na unta tong ikamatay nimo. Dali kita malipat. Amo nang ang tao, siling pa sa Tagalog, marupok ang tao, kag ang tao mismo may ara sa iya nga dali malimot sama sa mga kauban ni Jose didto sa prisuhan. Nga sa nagangyo si Jose nga kung makagwa na siya, kung paboran siya sa hari, siling dayon si Jose, dumdumako nga nangin kauban nimo diri sa prisuhan, pero sa gibutang na siya dito sa maayo nga kahimtang, way siya nakadumdum sa kang Jose. Sometimes, amo ning kabuhi sa isa ka tawo, malipat siya kung ano ang gihimo sa iya sa Diyos. Amen. Meaning, ang tao may nature gyud sa ingrato nga kinaiya. May nature ang tao nga ang iya gilantaw, ang iya lang kaugalingon. Amo na nga dili. Amo gani nang ining aton anniversary, syado kanindot ni nga celebration kay ako sa na malandong ko sa Dios. Just imagine kung waay ta gipaboran sa Dios, ang spiritual life naton nag-amamawong na. Diin na takaha karon. This anniversary is very special kay nga part ni sa favor kag grace aton sa Dios. Latobla ang blessings nga gihatag sa aton sa Dios. Giplastar ta. Bisan ako na malandong ko, grabe ang Ginoo kayo. Nya, panahon sa anniversary, imo isipan sa Ginoo. Pero way nimo gilantaw anong gihimo sa Dios. Ang aton lang, pirmi gilantaw ang aton. Ang aton lang, ang aton. Pero way naton gilantaw anong gihimo sa Dios. Amen. Kag amo na mga butang nga bagay naton pamalandungan sa kabuhi. Pirmi taga-testimony, like sa testimony gina ni Sister Milo, ini nga simbahan, yes, may kaluyahon ni, pero dire naton nakaplagan, kag dire naton mismo nabatyagan, nga ang mga pangamuyo sa aton mga kauturan, may Diyos nga nagasabat. Amo na nga, hindi ta manginingrato sa mata sa Diyos. Pakalayuho naton ang aton kabuhi. Amo na nga ang Amos chapter 4 verse 12 naghambal siling padiri ni Propeta Amos, katawhan sa Israel, silutan ko gayud kamo og kay himuon ko man gayud kini. Siling niya, pangandam sa pagatubang sa inyong Diyos. Amen. Yes, one of the sanity of Christianity is preparations, but not readiness. Preparado siya. But the questions, are you ready? Una nga mintras. E way matagisugiran sa Ginoo. Una, hindi tabagay magpanghambog. E way tagisugiran. Tungod kay way tagisugiran sa Ginoo, ikadua, hindi ta magkumpiyansa. Tungod kay way tagisugiran sa Dios, ikatatlo, iplastar ta nga aton kabuhi sa spiritual. Way tagisugiran mo. Kuhanin niyo. Way tagay paybalo sa Dios. So meaning, tungod kay way tagay paybalo, iplastar ta ang aton kabuhi sa spiritual. Unang pinakamaayo nga himo naton, hindi kita magkumpiyansa. Sabi mo lang ang kaaway, kahibalo siya paano ang pag-divert sa aton atensyon pareha sa gihimo ni kang Kristo Jesus. Ano nga bali kung ikaw anak sa Dios, himuani nga bato nga mangin tinapay. Abi mo lang i-divert man lang sa yawa ang focus naton. Paintindihon ta niya nga ang provision way naghalin sa Dios. Amen. Amo na nga kita hindi tabagay nga maglingkang sa sini nga tawag katapusan. Ang aton lang pasalamatan, may Diyos nga nagahatag sa aton warnings as being a servant of Christ. Nga base kon hindi nimo mahimo ang gipahimo sa imo sa Dios. Amo na nga sa notes naton kung lantaw naton. Ang statement diri, gird of the loins, meaning the allusions is to loose garments. Ang ila manggod masiling naton civil government nila labi na sa ancient days, even sa mga Asiatics. Amo manggod ni ang purma sa ilang mga sinina. Kung lang taon naton nga kinahanglan gyud siya
baksan. O ikaw, kung amo na ang imo, makatrabaho ka sinitarong? Amo ning ila kultura sa pamisti. Amo gani na nga kita, hindi kita magpati, labi na sa sahay masiling nga, sayop ang magkarsunis, sayop ang mag-short. Abi mo na sa pagkatinuod, lain ang kultura nila. Kag sa pagkatinuod, huwag po nato nagikopya ang ila pang sinina. Tani, amo po ning sinina ni Bradinho. Inang sinina nga daw gituli ka? Kag inipod nga sinina, may lang kon may brief ka sini kag Baxter. Oh. Perti kayahay ni. Oh. E kung way ka brief sini, grabe lison ni. Oh. Way ka brief sini, lison ni. Do pirmi ka sini nag-Primax. Amo ning ila kultura. Amo na nga kinahanglan baksan gini siya kay grabe ni ka gitawag disturbo kayo. Amo ni ang ila kultura during the time. Kag diri naton masabtan kay kini manggod siya connection ni siya sa wali naton didto sa gitawag sa convention galing kay summarize lang to sa convention. Mo bitaw na nga sulti na kung dugay pa na form ko na ni nga message, it is because sa topic sa convention. So amo ning ila dress nga nagkinanglan nga paksan gyud siya. Paksan gyud siya. Nga na. Amo na nga kung mobalik ta dito sa notes na to na kay ang gistit diri ni Kristo Jesus dito sa aton nga passage, baksig hugot ang imo nga hawak. So, gird of the loins, meaning the allusions is to loose garment. Shadow ni kawalwal kayo. Worn by the Asiatics, they were loose flowing robes. Amen? Grabe ni kawalwal kayo siya. So, whenever the ways to work, to walk, to run, to fight, or to serve, or to apply themselves to any business, they were obligated to bind their garments close around them or tight the belt closely. Amo ni sa mga servant. Kaya kung dili nila baksan, like for example, labi, amo ning ila sinina. Kung mag-serve sila sa ila nga gitawag master, kundi sila magbakos, magtungok-tungok sila, ano man ang makita. Diba? May makita gyud. Kag sila mismo hindi ni amo ang gipangayo sa ilang masters, hindi sila presentable kay sa time ng God sa culture nila kung dili gani ka magbakos binastos ni sa ila. Inga na. Binastos ni. Amo nang this is a proper way. Kag dayon kita lain man ng kultura naton, but you know, ang gihisgutan naton is according sa text nga gihatag sa aton ni Kristo Jesus. Kay i-related ni siya, yes, ang gigamit ni Christ kung lang taon naton do literal, but this is something as metaphor nga iya gihatag ini nga gitawag metaphor sa aton, agud nga masabtan naton ano ang punto diri ni Kristo Jesus. Meaning, imo hugton ang imo gyud bakos. Agod nga panahon sa pagtrabaho, paglakat, amen, or something, unsa man ang buhaton nimo, comfort ka sa imo nga gitawag lihok. Labaw sa tanan sa mga soldiers during the time. Amo gani na nga sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 15, makita naton ang armor of God, kag parte diya ang belt of truth. May bakos yun. Kag siling pa ni Christ, kung baliko naton pagbasa ang teksto naton sa verse 35, dito sa gitawag sa Luke chapter 12, siling pa dito, baliko naton pagbasa.
Verse 35. Pangandam kamo, bisag unsay mudangat. Baksig hugot ang inyo mga biste. Ano ang gingamit diri ni Christ? Ining word nga hugot. Kita tanan moingon, hugot. Gitawag na dito sa iban nga translations, live closely. Shadow, kahugot inang imo gyud gipatapot pag-ayo. Amen. Parehas kuno ni sa gitawag sa sisikag talaba nga kung makatapik na sa simento, hindi na mapuksi. That is the word live closely. Amo na nga si Kristo Jesus, silang paniya bagsik, paksik, hugot ang inyong mga bisti, ang inyong mga sinila. It refers close tightly, meaning hugton yun mo. So nagpasabot. Mga kaigsunan, hugta ang imo commitment sa Diyos. Singga na imo tupad, hugta ang imo commitment sa Diyos. Hindi pagluag-luagi. May tatlo ka-biblical nga truths nga lantawon siniya. Una, find closely your commitment or be serious to your commitment. Ina bang pag-alagad nga shadow kahugot? Kaya mo lang ako, pasalamat ko sa Diyos nga may mga igsuang puta diring. Ina bang tinud-anay yun ang pag-alagad? Pero may mga part po sa aton nga daw, ang pag-alagad naton, daway taan mo. Lingiyablay nyo tupad, nabot may ani mo na wala. Oh. Daway balaan ni mo. O daway ani mo. Hindi blahugot ang aton pag-alagad sa Diyos. Inang panahon kung kaisa sa problema, hindi na dayon makita. Panahon, bito na nga si Christ, hindi ginaton mamahay, bisan ang aton mga leaders, bisan mismo ang aton grupo, hindi ginaton mamahay, kaya nagambal na si Jesus, pangandam ka mo, bisan unsay mudangat. So meaning, sometimes, ang aton mga kauban sa grupo, amo po ning gamiton, nga itis ang aton pagtuo. Hindi ta mamahay, kaya nagambal naman ang Biblia nga pangandam ka mo, bisag unsay mudangat. So nagpasabot, hindi tanan maayo ang mabot sa aton. Madisib ang isa ka Kristohanon kung ang gi-expectar niya pirmi maayo. Dawaton po nimo ang hindi maayo. Labaw sa tanan ng pag-alagad sa Dios, labi na sa aton mga kaigsuunan sa mga bisita naton. Hindi ginaton pag-expectaron nga ang tanan mga maayo. Hindi po na maayo. Parehas man na sa mag-asawa. Kay kung gi-expectar nimo nga namana ka, kay gi-expectar nimo nga ang imo pirmi makita mga maayo, dira ka nagsala. Oh, may ara sa iya, hindi maayo. Amo po ni sa pag-alagad. Ang importante, itawag nga hugta lang. Isa sa kaminyoon, anong advice naton? Hugta ninyo inyo bakos. Kay dili rabatanan sa kaminyoon, magsigil lang kamo higda kag dulog-dulog. Oh. Oo na. Hindi tanan nga magpalami-lami lang kamo. Hugta ninyo inyo bakos. Kinanglan, atubangon yun naton ang realidad sa pangabuhi. May kabudlayan yun. May mga panahon kung kaisa nga magkapot ng imo gitawag sipon kag luha. May katatlo pa apil ang laway. Kaya nga man, diin ka man makakita og tao nga maghilak nga di maglaway. Tatlo magkapot sini, luha, sipon kag laway. Ang kuyaw ko may kaapat ang iyang bulaho. Buog ba? O nagdelikado na. Tanan nga iriya nagwa. May dalunggan, may ilong, may mata, kag dayo, may bamo na ng delikado. Apat na ang nagtulo sa iya. Unang kuyaw. So, singa na imo tupad, Brad, hugta imo pag-alagad, Brad. Amo ning punto diri ni Kristo Jesus. Hugta pagpaluwag ang imo pag-alagad. Amen? Oh, let's say, for example lang, ako, pasalamat kong adaan kay ini sa Sabado, aton congregational fasting. Damo gini ang magtambong sa congregational kaysa Thanksgiving. Palakpakan nato ng Ginoo. Oh. Damo gini. Hugta imo pag-alagad. Ina bang
Inabalang, way na atras abanti. Hugta, bisan ano man, matabo, hugta. Amen? Amo ni gihambal diri ni Kristo Jesus. Bisag unsay mo dagat. Meaning, desidido ka na. Amen? Meaning, it is talking about you must be serious to your commitment to them. Kay paminaw na kung sa iban, daw di seryoso nga nag-alagat. Oto na. Oh, daw di seryoso. Seryoso ang now, pero di seryoso sa pag-alagat. Nalingay nyo tupad, seryoso now, pero umot daw di seryoso sa pag-alagat. Anong ambal sa 1 Peter chapter 4 verse 7? Siling padere. But the end of all things, hapit na ang tanang butang matapos. Therefore, ang conclusion kag ang gigamit nga connective words ni Peter ang therefore. Tungod kay hapit na ang tanang butang matapos, ang connective way, be serious and watchful to your prayers. Amuning statement ni Peter, meaning, just close your commitment, be serious to your commitment to the Lord. Amen. Amo nang imo makita, klaruhon na to ng commitment na to. Mabitan na nga usahay, why ta commitment sa aton family prayer group. Oh, why po ta commitment sa aton prayer meeting. Oh, why po ta commitment sa aton nga gitawag masiling naton panahon sa fasting and prayer. Wala. Ini nga panahon hugton ta ang commitment naton nga bisan anong matabo. Abi mo lang sa pagkatinuod, why may napasmo sa puasa? Why may nabuang sa puasa? Ang nabuang inang tao nga way sa Diyos. Storya lang na. Ito nang sultin ako. Ako ka-witness ko kaya nga nag-start kami sa Cadiz with fasting and prayer. Si Choy Aliho atong tiyo ni Bradjan. Ako witness ko sa to. Gipahimuan na to pantyons mga bata. Kaya nagmasakit na. Bidrid na. Gipahimuan na to pantyon. Sige sultin Bradjan, may patyoy magpuasa ta Choy. Karon nagpuasa. Naayo. Oh, naayo. Ang pantyon, gibaligya na lang. Tested and proven na. Sabi mo lang kita, ang commitment man lang yun ang kulang na to. Lakpakan na to ng Ginoo. Uwita na nga sulti na kung kita grabe magita kabisi. Oh, sa balay lang, ang kabisi karon sa balay, grabe. Labi ng pagpangakli namon. Mabitaw na nga si AJ, nagingon kapila tanan ni nga balhin. Grabe ka busy, oy. Kaya nga, sugod ka naman sa uno. Pero abi mo lang, why namon gipaligad ang pagbasa, ang pagtuon? Why namon gipaligad? Puros ko sa kabisi lang, grabe kabisi namon diri. Pero abi mo lang, isa lang gikabutang nga sa gihapon, gi-priority namon ang spiritual. Lanto, pertita ka busy, sige lang ta sulti busy, pero wala man tayo nahimo. Sige lang ta busy, pero imo makita sa gihapon, way man ta nakadawat o gitawag 4 wheels nga nindot. Mo lang gihapon. Mas may pa nga nagbisi kas Ginoo. Nga, amo na gipangita sang Dios sa ato. So mga kigsunan, hugta ang inyo bakos. Lakpakan na to ng Ginoo. Hugta. Be serious sa imong commitment. Amen? Siling pa diri sa Bible, ang word nga seryosa. The word serious is not demeaning or behave ourselves or keeping yourselves to enjoy. Yes, hindi gid subong sini nga. Bisan ay katawan na. Lang, waway ka ga response. Ilan taon ko na mo tupad na buhi ba na? Kaya ang buhi nga tao ga response na mo. Piling ako na mo tupad ba si patay na? Oh. Ang buhi ga response yun na. Diba? Ang kuyaw lang, kung nagsigi o katawa, siya naghilak, may diferensya na na. Dado na gina siya, ipadoktor na gina siya. Na. So, dili subong sini. Nga, imo hikaw ang imong kaugalingon sa paglipay. Kaya bisan gani ang Bible, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4, siling pa ni Solomon, ingon pa niya, may panahon sa kagulanan, may panahon sa kalipay. Amen? So this is a balanced way. Lakpakan na to ng Ginoo.
Kag dayon ang 1 Timothy 6:17 naghambal. Siling pa dito ni Paul sa kang Timothy, pahimangnuoy ang mga dato nga dili sila magpahitason ug dili magsalig sa ilang bahandi kun dili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan. Apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Amen. Meaning, malipay ang Dios kung kita malipay sa pag-alagad. Amo ganin nga parte kadamo sa bersikulo, serve the Lord with gladness. Alagari ang Ginoo upod sa malipayon nga kasing-kasing. Amen. Amo na nga kita gi-enjoy naton pag-alagad. Amen. Gi-enjoy naton. Bisin ang enjoy sa pag-alagad. Pero ang iban lagi nagyungod. I-enjoy naton ang pag-alagad. Inabang gi-enjoy nimo ang opportunity samtang nga nag-alagad ka sa Dios. Amen. Enjoy nimo siya. Kaya just imagine ang Ginoo nag-provide sa aton sa tanan aron kita malipay. Grabe ang Ginoo. He knows already our needs. Kay balo gid siya. Kay balo ang Ginoo nga kun way ka kwarta, hindi ka malipayon. Lagtawab lang imo tupad nga way kwarta. Kay balo ang Ginoo nga ang asawa lagmit magpasingit kun way kwarta. Ingana, kay balo ang Ginoo nga ang asawa way nabuot nga mayo kun way kwarta. Kay balo gyud ang Ginoo. Diba? Pero lang tawa kung may kwarta, sus kaayo po siyang tagad sa asawa, oy. Yan, di ba? Way pakasulod ang bana sa pirtahan, sing gano na, nakakaon ka naga. Di ba? Di ba? Pero kung way kwarta, sulod ang bana, ga, unsa may pagkaon? Nampak. Kaon diya. Diba? Ang Ginoo, grabe ang Ginoo. Just imagine, giprovidean ka niya. Kay balo ang Dios sa aton weaknesses. Meaning, kahibalo siya sa kaluyahon naton. Kahibalo siya. Ano ang makapalipay sa aton? Kag ang pinakasentro dire, kwarta malang yun, oy. Way maniban. Mato ganing hambal ni Romeo, abi mo lang tani kung makakita ta ang pinakanindot nga blessings, may nga lawas kag kalinaw. Pero galing mo ingon, usahaw man ang kalinaw kung way kwarta. Mamo man na. Perti kwarta gyud ang ipakita. Usahaw man ang kalinaw nga way kwarta. Kay kung may kwarta, may kalinaw man pod. Kay kung way kwarta, sige man away. Di naman matagad ang asawa. Diba? Perte ang nang ang Ginoo kahibalog yun. Giprovidean kagyud niya. Nangamuyo ka sa Dios, Lord, hatagi kami amo ni. Giprovidean ka sa Dios. Kay kahibalo ang Ginoo nga amo nang imo kalipay. Amen? Perte ang Ginoo kabuutan nga Dios, mahinatagon gyud siya. Lakpakan nato ng Ginoo. Ana. So way ang ngayon nga magsubo ka. Amen. Gawas lang kung ang imo'y tsura, subo na nga daan. Amen. So, mo nang iya sa Dios. Amen. Pagdayon, amo ning word nga serious. Abi mo lang, ang serious, nga gi-state diri ni Peter, lantaw na to na, balance is a vital key to a physically, emotionally, and spiritually healthy and to experiencing longevity in the ministry. May panahon sa kagulanan, may panahon sa kalipay. Ang problema, kaya panahon sa kalipay, gihimo gyapon naton kagulanan. Amen? Baliskad na. Kaya may mga tao nga bisan gihatagan nag-blessing, amo lang mangita man lang gyapon. Nga na. Amo lang Gihatagan na mangita pag yun sobra. Amo ng problema yun. So, let's say ining pag-alagad sa Dios. Hindi naton paghimuon kaya ang pag-alagad enjoyment nimo, hindi naton paghimuon nga nangalagad ka
nga kagulanan. Di, ari ka gani diri, himuang nga nagmalipayon. Kaya na bang, ang pagkamalipayon manggod, yes, ara ang excitement. Na bang masilang ka, saan noon na po magdomingo ha? Na malipay ka ba lang magdomingo? May iban sa aton, Domingo naman! Ano? Domingo naman. Imo na to ng enjoyment. Diba? Imo na to nga, abi mo lang, sa pag-alagad, kinanglan kay baluta. Balansihon na to ni. Diba? So, maghatag ni guiltiness aton kabuhi is the proper balance between seriousness and humor. Amo na nga, may sense of humor, ang kuyaw ko may sense of horror. Nang kuyaw. May seriousness, let's say sa istoryahay. May panahon sa seryoso, may panahon po sa pinagkatawanay. Diba? May mga balanse ang kabuhi mo. Kaya mo lang, that is part na sa healing naton. Part na sa healing. Kaya abi mo lang ang hindi pagkatawa, inanay ni nga kamatayon. Tunang hindi pagkatawa, inanay ni nga kamatayon. Inabang, buhi ka pa, pero gikuga na ni mong imuliog. Gituok na ni mong imo. No. May panahon ta sa seryoso, may panahon po, hindi naton paghimuon nga ang katawa, may mga pangkatawang himo naton seryoso. Nga na. No. Let us enjoy this life. Gabi mo lang, ang tao kuno nga hingatawa, bisan sa lungon, magyuhom siya. Amen? Pero ining pirmi magyungod, bisan sa lungon, do alingit siya. Paglantaw nimo, sino man ang kontra sini ba? Do may kontra siya, bisan ara na sa lungon, sino man sinigikalugtan niya ba? Diba? Ingana. Inabang bisan ara sa salungon, ang iyang itsura ng duway kabaos. Nga gusto gid siya mo baos. Namatay siya nga way kabaos mo nga nagyungod siya. Kay gusto gid siya mo baos. No. Amen. Ano nga bal sa Psalms chapter 2 verse 4 siling padre. Ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono dito sa langit, nagkatawa lang. Ang Ginoo naton di killjoy. Amen. Kakadlaw siya, gaawit gana siya. Oh, ang Dios naton hindi siya killjoy nga Dios. Nga sino man naghimo sa aton? Ang Ginoo natural siya naghimo sa aton, naka-pattern ang aton kabuhi siya because we are created according to image and likeness of God. Amen. Kung mabasa naton sa Biblia nga ang Ginoo nagakasubo, parehas pud ta. Ang Ginoo nagahilak, parehas pud ta. Ang aton po Dios nagakadlaw. Amo na nga kita, let us enjoy this part. Amo na ngambal dito sa Proverbs 17:22. Siling pa niya, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Inga na, imo gipatay ang imo kaugalingon, killing me softly. Amen? Oh, dili. Let us enjoy this life. Amen. Kag amo ning punto naton, may balanse. But you know, according pa sa aton gitun-an, what Apostle Peter tried to explain to us is that we must take seriously of our commitment to the Lord. Kung parte sa pag-alagad, seryosoho na to ni. Ang issue diri ang pag-alagad. Amen? Yes, sa time na to, may panahon ta sa pagkatawa, may panahon ta sa gitawag, mga time nga mag-enjoy ta. Pero kung diri na ganit ta ibutang sa pag-alagad, seryosoha. Amen? Sige na mo tupad, seryosoha, Brad. Inablang, hindi ka daw dago lang ang imo commitment, hindi seryoso. O, ang imo ministry, kaseryoso. Seryoso ha. Kung di ka giplastar sang Dios, you must be serious.
Seryosoha. Kung amo nang gibutang sa imo sa Ginoo, seryosoha. Inablang, let's say, makadto ta sa mga musician na kinanglan ko musician ka seryosoha kung amo nang imo ministry. Hindi bala kay dago-dago lang. Subong sina. Seryosoha. Ano man ang ministry, halin man na sa gamay, ang to sa dako, yung mas be serious. Bisan kita mismo nga gitawag way ministry, seryosoha ang imo pag-alagad sa Dios. Hindi kay pagkuha nga dago-dago lang na masiling ka, okay lang nga wala, okay lang wala. No, you must be serious, brothers and sisters. Kay lapit na anan nga butang. Kaya ang imo na to, seryosohon na to. Amen? Kag amo ning punto diri ni Christ, ang paghugot sa bakos. Meaning, let us be serious to our commitment. Amo ning hambal niya sa verse 35. Amen? Amo na nga, silang padiri sa gitawag sa passage, ang word nga serious means is sincere. Sincero ka. Ini magod ang sinseridad. Grabe ni Kalaw. Sincero ka. Nabisan, ano man ang imo employment sa kalibutan, pero ang imo sincerity ara sa Diyos. Mga kaigsunan, sinsiruha gyud ang inyo pag-alagad sa Diyos. Anong gihambal sa Josue 24:14 sa New King James Versions? Siling pa dito. Now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and truth. Kay damo nag-alagad sa Dios pero hindi siya sincero. Kung hindi ka sincero, abi mo lang hindi hugot ang imo bakos. Meaning, ang commitment nimo amo ang problema. Pero kung sincero ka, anuman nga kabudlayan, parehas sa mag-asawa, kung sincero ka mo nga duwa sa inyo pag-asawahay, waay ninyo gilantaw ang inyo kapobrehon kag mga pagtilaw kag pagsulay sa kabuhi. Ang inyo gilantaw, paano ninyo matuman ang inyo handom nga duwa kung ang inyo plano, kung may sinseridad ka mo, matigayon yun. Amo ni ginalantaw sa Diyos. Mga kaigsuunan, ang sinseridad nga pag-alagad, amo ni gipangita sa aton. Amo ng paghugot sa bakos. Amen? Sa prayer group na ton, sa prayer meeting na ton, sa fasting and prayer na ton, amo ning mga opportunity nga gihatag sa aton sa Ginoo. Kay kung wahay ning activities, abi mo lang, diin man naton spend ang aton oras. Diin man naton gastuhon. Kung Domingo lang ang aton saligan, meaning, ang tibuok nga semana, diin man naton gispend. Diin naton gigasto para lang sa aton kaugalingon. Amo na nga ang Ginoo nagbutang siyag activities una to test our sincerity. Kung diin gyud kutob ang imo sinseridad. Ikadua, nagbutang siyag activities para nga mabalansi naton ang aton panahon sa sini nga kalibutan. Amo na nga gialaw niya agod nga ma-exercise ang aton pag-alagad sa espiritual. Magabarog tatanan diha ti ilan as we continue sa sini nga message. That is the word serious. Hugta ang imo bakos. Ina bang hindi ka na makasilinga, luag-luagan pa nimo kundili, isa na lang ang imo gilantaw. Amo ang Dios sa imo. Kaya ang second nga term sa serious is willingness of the mind. Willingness of the mind. Ang 1 Chronicles in chapter 28 verse 9, si David nga natiguang na. Amo ni ang gibili niya sa iyang anak nga si Solomon. Amo na nga nakasiling ko, si David, shadow kadato nga hari. May palasyo, may mga soldado, tanan halos ara sa iya. Pero, lantawan ninyo, ang gibili niya kang Solomon, hindi ang iya property. Ang gibili niya kang Solomon, ang Diyos nga iyang nakilala.
Amen. Amo ning gibili niya. Amo ning gibili niya. Muna nga kamo nga ginikanan. Namati lang ko gayna sa testimony. Hindi sala ang grabe nga pagpaningkamot para sa aton mga bata kag sa aton pamilya. Insakto na. Pero kung amo lang nakutob ang imo hunahuna, kung hindi nimo nibili ng Diyos, kung hindi nimo nibili ng Diyos, bisan may kurso pa na sila, kung way na Diyos, maimpirno gyapon. Oo na. Ako, abi mo lang, para sa akon, ang importante gyud ang redemption sa kabuhi. O kita maayo man na, grabing paningkamot naton sa aton mga bata. Pero kung ang bata naton, hindi naton bilinan sang Diyos, nga aton karon gialagaran, imo na nadaan sudungon ano ang kaugmaon sa sini nga bata. Kahibalo na tamo ang kaugmaon sa wala diya sa Dios kag ang kaugmaon sa mga tawo nga ara sa Ginoo. Ako kahibalo nako bisan makasiling ka nga giswerte na sa iya nga kurso, sa iya pangabuhi, pero mentras way na sa Dios, kahibalo ka na unsay kaugmaon sina. Kaugmaon sina kalaglagan yun na. Way maayo na nga kaugmaon nga may nagpaabot sa iya. Amo nang ako, ang akon advice sa inyo, kamo nga ginikanan, ang i-plaster gid sa inyo mga anak, ang espiritual nga ligasiya. Paningkamuti ninyo nga madawat na nila. Latobla diri si David, way siya may gisgutan sa trono niya, way siya may gisgutan parte sa manggad niya, parte sa gitawag unsa man. Ang iya gibilin kang Solomon ang Dios. Andaigin na ninyo. Hindi naton pagastuhon ang aton oras para lang sa aton pamilya. Baliko na kon insakto na. Pero ang una gyud kag number 1 nimo nga gitawag himuon, ang Dios amo ang ibilin sa iya. Kay bisan sa panahon nga mag-ayuhan na siya, hindi na siya makapanghambog kay nga may Dios siya sa kabuhi. Kag kahibalo siya ano ang katuyuan sa kabuhi. Siguruhagin ninyo ang Diyos. Siguruhagin. Magano man lang nga bastante kamo, pero why Diyos? Why Gyud? Amo na nga si David, syado katahom nga amay. As being a parents, ang concern niya, amo ang spiritual sa iyang anak. Bisan ako, ang concern akon, ang inyong spiritual. Amo nang concern ako. Amo ganin na nga nagatuon ko. Nga kay ang concern ako ng spiritual ninyo. Nga magmadasigon kamo, magkalayo kamo. Amo na nga nagatuon ko. Bisan grabe kasako na kon. Akon gyud gihatagan og panahon nga higayon nga makatuon gyud ko kay nga ang concern ako ang inyong spirituality. Parehas po na sa inyo nga mga amay sa pisikal. Kinanglan ang i-priority ninyo, ang concern ninyo, ang spirituality sa inyong mga bata. Tandaigin na ninyo. Gabay ba nga hindi malingkang ang inyong focus diha sa Diyos. Sabi mo lang, bata gani nimo nga way na nimo mabilinan sa Diyos. Kung matiguang ka, kung hindi na makonvert, ang imo patagalawas, tando na dito sa Katoliko. Pangadjiana dito. Why makonvert mo? Perting pagpangabudlay nimo sila, pero katapusan kundi nimo ni bilinan sa ligasiya sa Dios. Anto dapiki, sugalan pa ni imo patay nga lawas. Pero born again ka. Babagan pa ang pagservice sa imong balay. Why nimo nabilinan Dios? O tandaigin na ninyo, why nimo nabilinan? Why nimo nabilinan? Kagabi mo lang ang pinakaalaot amo ni. Kung why na nimo gibilinan Dios. Pagkatiguang naton, may na kun mo atiman sa imo. Kalabanan rabas tao nga why Dios. Kung makita, hindi ang pagatiman, hindi priority niya. Na. Pero laing kung ara sa Dios kay nga ang iya concern kay may Dios siya mo. Kay balo siya sa bersikulo. Pero ining why Dios. Bahala ka na da. Una nga, si David lain, ang iya gi-priority nga mabili ng Diyos. Kahibalo si David. Amo na nga kita, ang aton pag-alagad, kung seryosohon naton,
hugto naton bakos kag dayon, part sa serious is willingness of the mind. Kag amo ning gitudlo ni David kang Solomon. Siling pa niya, as for you, my son Solomon, sa imo anak ko Solomon, iya gyud gi-individual o gi-personal, pag-istorya ang iyang anak nga ni si Solomon. Meaning, giklaro giniya pag-ayon. Know the God of your father. Kilalaha gyud ang Diyos ang imong amay. Sino ganing aton Diyos? Ang Diyos nga buhi. Kilalaha gyud ang Diyos imong amay, kag alagari siya sa bugos nimo nga kasing-kasing, kag upod sa bugos nimo nga hunahuna, which is talking about a willing mind. Desidido ka sa Diyos nga imong ialagaran. Amo na nga mga kaigsunan, hugto naton pagbakos sa sining katapusan nga kapanahon. Amen. Singa na imo katapat, hugti pagbakos ang imong pag-alagad. Let us worship God. Hallelujah. Lord, salamat sa imong mga pulong nga imong gihatag sa amon, Ginoo God. Oh, simbahon, daygon ka namon, Lord. Salamat sa imong mga pulong. Imo kami palangga, Ginoo. Tagan kabuganaan sa mga mensahe nga gihatag sa amon.